Sa iba pang balita, bunsod ng climate change, hindi imposible ang pagtama naman ng mga kalamidad sa bansa. Kaya naman po mahalagang lagi tayong handa sa mga lugar na napapalibutan ng dagat. Malaking posibilidad po ang pagkakaroon ng storm surge gaya na lamang ng Cagayan Valley. Kaya naman bilang tugon po dito, tinuruan ng mga sundalo ang mga guro at barangay officials ng mga dapat gawin sa panahon ng kalamidad. Narito ang report ni Dina Pagibitan. Sa panibagong hamon ng kalikasan o ang climate change na isa sa sanhi ng sunod-sunod na mga kalamidad na tumama sa bansa noong nakaraang taon, mahalagang bawat isa ay handa. Bago pa man ang mga kalamidad, nagsasagawa na ang Northern Luzon Command Civil Relations Group ng Basic Life Support and Disaster Preparedness Training sa mga nasasakupan nito. Ngunit dahil sa lakas ni Super Bagyong Yolanda, ito na ang naging batayan ng paghahanda sa mga kalamidad. Sa pagkakataong ito, sa payak na bayan ng Santa Ana, Cagayan Valley, isinagawa ang nasabing trainings. Dito itinuro sa mga guro, bikers at local officials ng bayan ang mga survival technique at mga paghahandang dapat gawin bago pa man ang kalamidad, habang nananalasa ito at pagkatapos nitong tumama upang mailigtas ang sarili at makapagligtas ng kapwa. Bukod sa pag-alam sa first aid, mahalagang malaman kung makakasurvive sa mga susunod na araw matapos ang kalamidad. Sa layo kasi ng Cagayan, hindi agad-agad nakakarating ang tulong mula sa national government. We would like also to make people aware that being victims, they also have their own responsibility, no? When it comes to disasters, hindi lang yung aasa lang tayo sa gobyerno. Samantala, maaari kang araw mabuhay ng 20 araw ng walang pagkain basta't may tubig na maiinom. Kaya naman higit na binigyang pansin dito ang pagtuturo kung paano ang maalat o maruming tubig ay magiging malinis at ligtas inumin sa pamamagitan lamang ng lupa, bato, uling, tela at mga plastic container o lata na sasala dito. Naituro natin sa kanila yung basic survival skills, no, na tinuturo sa mga sundalo. First is yung mga caching of food items, medicines, water, and of course yung pag-filter ng tubig para mainom or yung pag-distill ng tubig using indigenous means. Bilang guro, gagamitin daw ni Filimon ang natutunan sa training at lecture upang ipaalam sa ibang mga kababayan ang kahalagahan ng pagiging handa. Marami pa po, marami kaming natutunan dito. Yung plan, paggawa ng plan, emergency plan. So anong gagawin natin? Tayo maghanda, okay? Paano natin may secure yung sarili natin? Paano natin may secure yung buong community? Gayon din si Wilbert na iuuwi pa ang ginamit na improvise sa pag-produce ng tubig upang ituro naman ito sa kanya mga estudyante. Samantala, hindi naman daw naging mahirap ang pagtuturo ng survival technique ng mga sundalo sa mga residenteng nagpakita ng bayanihan. Nakita natin yung bayanihan sa gusto nilang mag-aral, bayanihan na gustong makatulong. So iba't iba ang training na to, ma'am, kasi nakita natin yung napakaseryoso nila. Nung una, seryoso talaga sila hanggang sa practical exercise na andun na yung enjoyment. Nagpapasalamat naman ang bayan ng Santa Ana sa isinagawang training. Patunay raw ito na hindi dapat makampante sinuman sa panahong lahat ay posible. This one, not because hindi pa namin nararanasan yung nangyari sa Yolanda, hindi na namin gagawin to. We have to do this even before one tragic event happens in our municipality. So this one is really very essential. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.